Lucas POV. Isang linggo akong hindi pumasok sa opisina, para lang mag-isip ng paraan kung paano ko mapapabalik sa piling ko si Alexa, kasama na ang aming kambal. Walang pagsidlan ang kaligayahan ko, sa kaalamang may pamilya na kami ng babaeng mahal ko. Sa buong isang linggo ay nasa kondo lang ako, at nag-e-ensayo ng mga salitang pwede kong sabihin kay Alexa, para lang mapatawad niya ako, at kagabi nga ay parang nabalewala lang iyon, because my apology didn't go according to plan. Hindi ko talaga kaya na marinig sa bibig ni Alexa, kung paano ko siya noon pinagtabuyan, at iyon ang talagang nagpapagilty sa akin. Matapos ang aming usapan, ay pinauwi na niya ako, ngunit hindi ako pumayag. Lasing na ako pero kaya ko pa naman ang sarili. But no, I stand my ground at nagpilit na matulog sa kondo nila, kahit nasa sofa lang ako. Nakarinig ako ng kaluskos at tila bulungan mula sa kung saan, at kahit na medyo masakit pa ang aking ulo, ay idinilat ko ang aking mga mata. He's awake, sabi ng maliit na tinig, kaya naman tiningnan ko ang pinanggalingan nun, at nakita ko ang dalawang batang babae na may iisang mukha. Titig na titig ang dalawa sa akin kaya naman bumangon na ako. Naalala ang nangyari ng nagdaang gabi, kung paano ako nagmakaawa kay Alexa. Kaya naman mabilis kong iginala ang aking paningin. Sakto, lumabas ng silid ang aking baby. What are you two doing there? Tanong ni Alexa sa kambal. We're just looking. Tanong ng aking baby sa kambal, na hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Let's have breakfast. Pagkasabi nun ni Alexa at mabilis na nag-alisan ang kambal sa harapan ko, at sumunod na sa kanya. Malaki ang kondo ngunit kita naman sila sa dining area, kahit na nasa living room ako. Tumayo ako at lumapit sa kanila dahilan upang tumingin silang tatlo sa akin. My beautiful family. Ngayong nakita ko na ang kambal, ay masasabi kong akin talaga sila. Hindi ko naiwasan ang pagsilay ng ngiti sa aking mga lobby. Anong nginingiti-ngiti mo riyan? Tanong ni Alexa. Nakakunot ang kanyang noo, bago siya napailing. You can sit here, sabi ng isa sa kambal. No, you sit here, tugon naman ng isa pa. Tumingin ako kay Alexa, at napansin kong sige pa rin ang pag-iling niya pero sa kambal na nakatuon ang kanyang atensyon. I'm sorry my sweethearts, pero mas gusto kong maupo sa tabi ng baby ko. Natulala ang kambal, ganon din si Alexa, at nakasunod sa akin ang tingin ng mag-ina ko, nang maupo ako ng tuluyan sa tabi ng aking mahal. What do you think you're doing? Tanong sa akin ni Alexa. Sitting and eating with my family, nakangiti kong tugon. This feels great, bulalas ko. Lucas, your mouth, bulalas ni Alexa. Napatingin ako sa kambal at huling-huli ko ang pagtatawanan nila. Mga anak, huwag niyong gagayahin ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Papa niyo, okay? Tuldok, Papa, sabay na tanong ng kambal. Daddy is what your mommy calls me. Paliwanag ko sa kambal, at naramdaman ko na lang na humapdi ang tagiliran ko, dahil kinurot ako ni Alexa. Ouch! Anong pinagsasasabi mo sa mga bata? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Alexa. Why? It's the truth. Daddy naman talaga ang tawag mo sa akin. Lucas, I heard the twins giggle, and it's like music to my ears. They know me at sobrang saya ko. Dahil doon, alam nila na ako ang tunay nilang ama, at mukhang tanggap nila ako at excited pa sila. You too, sabi ni Alexa sa kambal, dahilan upang tumigil ang mga ito sa pagtawa. Mababait naman na nagsisunod ang dalawa, and I can't help but admire the woman behind their behavior. Kitang-kita sa dalawang bata kung paano ang pagpapalaking ginawa sa kanila ni Alexa. Can't imagine kung paano nagawa ng baby ko iyon, despite her age. Bata pa siya nang maging ina at mag-isang hinarap iyon. Why do you keep on looking at mommy, Papa? Stop asking, save Ina. I just want to know, Mom. He can't take his eyes off of you right now. It's because I feel like I'm looking at Wonder Woman. Hindi ko inaalis ang tingin ko kay Alexa, kaya naman nagtama pa ang aming mga mata, nang bigla niya akong tingnan. Our mommy is really like Wonder Woman. She can do everything. Proud na sabi ni Save Ina ang batang nakatali ang buhok sa magkabilang side. Alam ko na ang mga pangalan nila, dahil kasama
Iyon sa report na ipinakita sa akin Lester. Tumingin ako sa isa pang anak namin na si Savannah, na nakatali ng isa lang buhok and I can tell na kuhang-kuha niya ako. Mukhang nahati ang ugali namin ni Alexa sa dalawa. Of course, dati pa man ay sobrang galing na ng mommy nyo. Then why did you let her go? Savannah, awat ni Alexa ngunit inawat ko rin siya. Alam kong kailangan kong magpaliwanag din sa kambal, lalo at nakita nila ang paghihirap ng kanilang ina. It's okay, baby, sabi ko naman kay Alexa. Gusto ko rin namang ipaliwanag sa mga anak namin ang dahilan ko, pero syempre, I don't need to tell them exactly what happened. We're eating at hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang tungkol sa nakaraan. You have to eat and respect the food, okay? Sabi ni Alexa kay Savannah, na nakangiting tumango sa ina. Iba talaga ang baby ko, she always had explanation with everything. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi naman magtampo ang bata. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nagkataon, dahil hindi ko pa rin alam kung paano talaga maging ama. Ngunit isa lang ang alam ko, wala akong hindi kayang gawin para sa kanila. Kumain na lang na kami, at hindi pa rin nagbabago ang Alexa ko, dahil kahit ang kambal ay nagdasal muna bago nagsimulang kumuha ng sarili nilang mga pagkain. They're turning 8 at malaki na rin talaga. Pero sa tingin ko ay sanay na sila na hindi umaasa sa kanilang ina sa paraan ng pagkilos nila. Hindi ko maiwasang malungkot dahil hindi ako naging bahagi ng importanteng yugto ng kanilang buhay. Yung panahon nagsisimula pa lang silang maglakad at magsalita. Let's go, Papa. Kakatapos lang naming kumain, at ngayon nga ay hinihila ako ni Save Ina papunta sa sala. I'll help your mommy in the kitchen first. Mag-isa lang siya na naglilinis But whenever we told her that we want to help, lagi na lang niyang sinasabi na okay lang. Tuldok, dahil bata pa kayo, but I am a grown-up, so dapat tulungan ko si mommy nyo, okay? Let him, sabi, seryosong singit ni Savannah. Grabe talaga ang pagkaseryoso ng batang ito. Wala nang nagawa si Save Ina kung hindi ang bitawan ang kamay ko. Pagkatapos kong tulungan si mommy nyo, ay babalikan ko kayo, okay? Okay, Papa. Masarap sa pakiramdam na tawagin nila akong Papa. Nakangiti akong tumango sa kanila, at pinuntahan na si Alexa na ngayon ay naghuhugas na ng pinggan. Let me do that, baby. Doon ka na, sabi ni Alexa, ngunit hindi ako pumayag. Nakikain na nga ako, so this is the least that I can do. Tuldok, mas maigi if you take this chance, para makausap ang kambal. Mas gusto kong tulungan ka muna. Sa'yo ako higit na may kasalanan, baby. Tumingin lang si Alexa sa akin, at saka ako hinayaan na. Why don't you go to the kids instead? Hindi naman ako nagdalawang salita, at mabilis na niya akong iniwan sa kitchen. Ako naman ay naghugas na ng pinggan at nilinisan ang lamesa. Na-imagine ko tuloy na ito na ang magiging senaryo sa aming bahay, for the rest of my life, dahil pinanggako ko na sa sarili ko, that I am going to take care of them. Masaya ako na mapagsilbihan ang pamilya ko, lalo na ang babaeng pinakamamahal ko. Papa, why did you leave mom? Tanong ni Save Ina. Kita ko nang ito ang nagmana ng husto kay Alexa. Tumingin ako kay Savannah na nasa tabi ko, at nakatingin lang sa akin, naghihintay ng aking sagot. Because I'm an idiot. We already know that. Walang kagatol-gatol na sagot ni Savannah. She's really exactly like me. What Save wants to know is the exact reason, like do you have another woman? Do we have another sibling? Of course not. I only love your mother. Mabilis kong sagot at nakita ko kung paano magbago ang mukha ni Savannah. Nagustuhan yata ng husto ang sagot ko. Then you are really an idiot. Savannah, watch your language. Napangiti ako nang marinig ko ang boses ni Alexa. Pagkatapos kong maglinis sa kusina, ay dinaluhan ko na sila sa living room. Kung ganito ang pakiramdam na makita sila in one place, I would trade everything I have just to keep moments like this for the rest of my life. Sorry, Mom. I love how the twins apologize to their mother, sa tuwing tinutuwid sila ni Alexa.
Hindi na ako magtataka dahil lumaki siya na may paggalang, at masunurin sa kanyang mga magulang, na kahit wala na ang mga ito ay pilit pa rin niyang itinatanam sa isipan noon ni Miko, nang mag-aral ang mga ito sa kanila. Tumango si Alexa at ngumiti bago tumingin sa akin. Hindi ka pa uuwi. Bakit mo ako pinagtatabuyan, baby? Tanong ko. Nagtawanan ang kambal at parang hiyang-hiya naman si Alexa. Baka gusto mong maligo, kung hindi mo naaamoy ang sarili mo, ay gusto mo bang sabihin ko? Matari niyang sabi. Dito na lang ako maliligo, pwede ba? Tuldok. At anong susuotin mo, Aber? Mom, meron sa room mo, yung ginamit ni Daddy noong dito siya natulog. Mabilis na sagot ni Savina. Gusto kong magwala nang marinig ko ang sinabing iyon ng bata, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Daddy ang tawag ng kambal sa David na iyon, at may damit siya dito. Tapos ngayon ay pinapauwi ako ni Alexa para maligo, dahil wala daw akong susuotin. Ayaw kong i-entertain ang pumapasok sa isip ko. I kissed her last night, and I could remember how. She responded. Though it was so vivid since I was drunk, I know she likes it too. Yun na lang din ang susuotin ko. What? Gulat ni Alexa na sabi. No. Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Ayaw kong umuwi pa. Dahil kay David iyon. Ano naman kung kay David iyon? Naiinis ko nang sabi. Hindi ko na mapigilan dahil talagang selos na ako sa lalaking iyon. Ang tagal na nga nilang magkakontak. Tapos ngayong nandito na siya ay ang lalaking iyon pa rin ang mahalaga sa kanya. Wala akong karapatan para ipagamit kung kani-kanino ang gamit niya. Yun lang kaya. I'm sure Daddy will not mind. He's kind and he loves you so much. Napatingin ako kay Savina. Ngiting-ngiti pa ang bata nang sabihin iyon, at kahit na alam kong napaka-inosente ng pagkaintindi niya ay talagang nagselos pa rin ako. Ako lang ang daddy nyo, sabi ko sa kanya. You said to call you Papa instead, dahil iyon na ang tawag sa'yo ni Mommy. Oo nga pala, nakalimutan, basta don't call him Daddy. Lucas, sanay na silang. I'm jealous, baby. Putol ko sa sasabihin pa ni Alexa. Alam mong selos na selos ako sa lalaking yon. Noon pa, tumingin siya sa akin bago sa kambal, na nagsasalitin din ang tingin sa aming dalawa. You know what? Follow me. Tumayo si Alexa at naglakad papunta sa palagay ko'y silid niya, at kagaya ng sinabi ni Alexa ay sinundan ko siya. Isinara niya ang pintuan pagpasok ko at inilock pa iyon, kaya hindi ko maiwasang mapangiti na, mabilis na nawala nang magsalita siya. Tanggalin mo ang kamanyakang naiisip mo, Lucas. Dinala kita dito dahil kapag ang kambal ang pinapasok ko sa silid nila, ay sigurado akong sisilip at sisilip ang mga iyon para lang alamin ang nangyayari. Hindi ako nag-iisip ng kamanyakan. Depensa ko ngunit halata naman sa mukha ni Alexa na hindi siya naniniwala. Kahit na gustong-gusto na kitang pahigain dyan sa kama, dahil halos 8 taon na akong walang ano, alam ko naman na nandyan lang ang kambal. Mabuti na yung maliwanag. At yang pagsasalita mo ay ayusin mo, lalo na kapag kaharap mo ang kambal, ayaw kong matuto sila ng mga hindi magagandang salita. Tuldok, matututunan din nila yan sa school. Online lang ang klase nila ever since. Nagulat ako sa sinabi ni Alexa. At balik tayo sa dahilan ng pagdala ko sa'yo dito. Don't stop them from calling David Daddy, hindi mo na mababago yan dahil mahal nila yung tao. You should have not let them call him that. At sa tingin mo ay hindi ko sila pinagbawalan. Ibig bang sabihin nun ay sanita ni Alexa ang kambal? They look sad, nang sabihin kong tigilan nila ang pagtawag kay David ng Daddy. And I feel guilty dahil nga hindi ko naman sila maipakilala pa sa'yo that time. But I'm already here. Hindi na nila kailangan pa ng father figure mula sa iba, dahil nandito na ako na. Tunay nilang ama, and they are already big enough to know what they really want. Sina David at Dom lang ang nakita nilang ama nang lumalaki sila. Kaya huwag mong ipilit ang gusto mo, dahil lang sa nagseselos ka. Tuldok, but baby hindi ko na naituloy ang sasabihin ko, dahil tiningnan ni Alexa na ako ng masama. Kahit ayaw ko ay tumango na lang ako. Sino bang ama ang gugustuhing marinig, na may ibang tinatawag na daddy ang anak nila? Umuwi ka na at maglinis na rin ng katawan. Wala akong mapapahiram na damit sa'yo rito, iyon lang at lumabas na siya ng silid.
Naiwan akong masama ang loob ng dahil sa selos. Huminga ako ng malalim, bago sumunod sa kanya. Ayaw kong makita ng kambal na parang nagtatalo kami ng nanay nila, at baka mag-isip pa sila ng kung ano. Nagpunta ako sa sala at nagpaalam sa kambal. Pero nangako ako na babalik din after lunch. Masaya naman ang dalawa, ngunit pagtingin ko kay Alexa, na nakaupo na ulit sa sofa hawak ang kanyang tablet ay wala lang itong reaksyon. Humalik ako sa pisngi ng kambal, at gusto ko ring gawin iyon kay Alexa ngunit nagpigil pa rin ako. Tuldok, see you later, Papa. Masayang palm ni Save Ina. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Minsan pa ay tumingin ako kay Alexa na nasa tablet pa rin nakatuon ang pansin, bago ako tuluyang lumabas ng unit nila. Ang tumatakbo ngayon sa isip ko ay ang kung paano ko masusuyo si Alexa. Mabuti na lang at wala akong naging problema sa kambal. Isa pa, gusto ko ring ipaliwanag pa sa mahal ko kung ano talaga ang totoo, tungkol sa aksidente ng kanyang mga magulang. Alexa POV. Tingnan niyong mabuti yung magiging yari at angtel ang gagamitin. Casual wear iyan kaya dapat komportable din ang magsusuot, paliwanag ko sa isa sa mga designers ng sa clothing. Sa totoo lang ay magagaling ang mga ito, kaya hindi ko maintindihan, kung bakit kumaharap sa malaking financial crisis ang kumpanya. Yes, ma'am, sagot ni Jack. Nasa meeting room kami, at nagdi-discuss ng tungkol sa mga bagong designs ng kumpanya. Gusto ko na ma-finalize ang lahat ng designs for the third quarter catalog. Tuldok, copy ma'am, sabay-sabay na tugon ng 4 na designers na kasama ko, kung saan isa sa kanila ay assistant ko na rin. Nagtayuan ang mga ito na siya namang bukas ng pintuan, kaya naman lahat kami ay napatingin doon. Good morning, baby, sabi ni Lucas, na ikinalaki ng aking mga mata. Nagngitian ang mga nakarinig kaya naman naningkit ang mga mata ko sa inis. Sinabi ko nang huwag mo akong tatawagan ng ganyan, lalo na kung may mga makakarinig. Gigil kong sabi ng tuluyan nang makaalis ang lahat, at kami na lang dalawa ang naiwan. Ano naman kung may makarinig? Tanong ni Lucas na akala mo talaga ay hindi niya alam kung ano ang ibig kong sabihin. Look, nasa trabaho tayo, and as much as possible ay trabaho lang din ang gusto kong gawin. Kaya please lang, itago mo sa aparador mo ang baby mo. Hindi si Lucas umimik at nanatiling nakatingin lang sa akin, bago siya nagbuntong hininga. Fine, let's talk about the company, seryoso niyang sabi. Dahil tungkol nga sa trabaho iyon, ay pumayag ako at naupo na muli. Not here, in my office Leon lang at lumabas na rin si Lucas. Ang seryoso ng mukha niya, may nangyari kaya? May problema kaya? Baka sinusubukan lang niya ikalma ang sarili niya, sa pagtawag sa akin ng ganon tapos ay sobrang problema na pala ang iniisip niya. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan, at lumabas ng meeting room. Dumaan muna ako sa table ko para ilagay ang aking mga gamit, bago ako pumunta sa kanyang opisina. Kumatok muna ako bago ko binuksan ang pintuan, at saka tuluyang pumasok. Ang akala ko ay nasa receiving area na naman si Lucas, kung saan madalas ko siyang makita ngunit wala ito doon. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid, at nagulat na lang ako nang sumara ang pintuan at marinig ang click, na tunog na parang may naglock, kaya naman lumangon ako. Good morning, baby. Nakangiting mukha ni Lucas ang natunghayan ko, kaya naman hindi ko mapigilan ang makaramdam ng inis. What's the meaning of this? Tanong ko. Ayaw mong tawagin kita ng baby nang may nakakarinig, kaya pinapante kita dito. Nakakainis, nag-alala pa ako tapos ay ganito lang din pala. Alam mong oras ng trabaho ay nagagawa mo ang ganito. Relax, baby. Tatanda ka agad niyan. At ikaw naman, matanda ka na nga pero parang bata ka pa rin kung mag-isip. What's wrong with calling you baby? Bakit may iba ka bang gusto na tumawag sa'yo nun? Tuldok, anong pinagsasasabi mo naman? Anong kaugnayan nun sa kung sinong gusto kong tumawag sa akin nun? Ganyan pa rin ang iniisip mo sa akin. Bakit nga ayaw mong tawagin kitang baby? Dahil nga nasa trabaho tayo, mahirap bang intindihin iyon? Tuldok, ano naman? You're my employer and I am your employee. Saan ka nakakita ng mag-among nagtatawagan ng baby Aber? Saka ayaw ko nang pinag-uusapan ako ng mga katrabaho ko.
Ang gusto ko lang maging sweet sa'yo, yung maipakita ko na mula noon hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang baby ko at wala nang iba. Mahirap bang intindihin yun? Then do it kapag wala tayo sa trabaho. I want everyone to know na akin ka, baby. Why would you want everyone to know? Wala naman silang pakialam kung may girlfriend or asawa ka or wala. Wala silang pakialam sa akin, pero sa'yo hindi. I saw how men look at you. Kapag nagdadaan ka sa harapan nila, lalaki rin ako at alam kung gusto ka nila. Mabilis kong tinakpanan ang kanyang bibig ng aking kamay, kahit na nga ang taas ni Lucas, dahil baka mamaya ay may nakarinig sa mga sinasabi niya. Are you crazy? Walang makakarinig ng kahit na anong sabihin ko sa'yo rito, dahil soundproof dito. Kahit nga sumigaw ka sa sarap ay hindi nila malalaman. Lucas. Pinatahimik niya ang bibig ko gamit ang sa kanya, at nagpakasasa doon. 2 linggo na nang magpunta si Lucas sa kondo ng lasing, na simula din noon ay naging constant visitor na at madalas pang maki-dinner. Sa mga panahong iyon ay madalas si Lucas magnakaw ng halik sa akin, ngunit hindi pa naman kami lumagpas doon gawa ng kasama namin, ang mga bata ganun din sila Aling Chona at Aliana. Hindi naman siya nagtangka ng kahit kailan para mas humigit pa sa halik ang pagsaluhan namin. Ngunit sa tuwina ay nararamdaman kong higit pa roon ang gusto ni Lucas na mangyari, at aaminin kong ganun din naman ako. I forgive this old jerk, just like that so yes, marupok ako pagdating sa gurang na ito. Pero ngayon ay mas madiin ang kanyang halik. Mapang-akit, mapang-angkin at mapang-halina, kaya naman ilang saglit lang ay bumigay na rin ako. Naramdaman ko ang pag-angat ko sa sahig, kasunod ang pagdikit ng aking likod sa nakasaradong pintuan. Pareho kaming tila sabik sa isa't isa na nagpasasa sa aming mga labi. I missed you, baby. I missed you so much, sabi ni Lucas nang magkatinginan kami, matapos ang tumigil sa paghahalikan. Namiss ko ang ganitong pakiramdam. Ang masayara ng lobby mo ang mga lobby ko. Para akong halamang nadiligan makalipas ang 8 taon, baby. Pagkasabi ni Lucas noon, ay muli niya akong hinalikan, at muli ko rin naman siyang tinugon. Gosh, I missed him so much too, and I want him. I want him so badly. I want him as much as he wants me. I straddle my legs on his waist even more, pulling him closer to me, bago ko siya nasa bunutan ng pagapangin niya ang kanyang mga halik sa aking leeg. Kiliting-kiliti ako, at para na akong mababaliw. Nararamdaman after almost 8 years, ay ngayon lang ulit nangyari. Ang lalaking ito lang talaga ang may kakayahang magpadama sa akin ng ganito. Ang lalaking ito na nanakit at nagpira-piraso ng puso ko, ngunit siya lang ding may kakayahang magbalik. Sa dati, I love you, Alexa, my baby. Hindi nagbago yon. Mula noon hanggang ngayon, ay ikaw lang at wala nang iba, madamdamin ni Lucas na sabi, nang muling maghinang ang aming paningin. Kita at dama ko ang kanyang sinseridad, kaya naman kahit na sinabi ko sa sarili ko na papahirapan ko siya ng husto na makapasok sa buhay ko ulit, ay hindi ko rin naman siya kayang tiisin. Bakit? Dahil kagaya niya ay mahal ko rin siya. Si Lucas lang noon hanggang ngayon at wala nang iba pa. Lucas POV. Papa, ready na? Tanong ni Save Ina. Ako ang nag-aayos ng laptop nilang magkapatid para sa online class nila. Gusto ko nang ipatransfer sila sa eskwelahan dito sa Pilipinas, dahil alanganin naman masyado ang klase nila gawa ng umaga sa Michigan gabi naman dito. Okay na, sweetheart. Sige at pamwesto ka na, ikaw din Savannah. Masayang sumunod ang dalawa at ako naman ay tumabi na sa baby ko, na nasa sofa at busy sa kanyang tablet. Inangat ko ang likod ni Alexa ng bahagya. Saka ko iniunat ang aking braso, para nakayapos ako sa kanya. Wala naman siyang tutol at patuloy lang sa kanyang ginagawa. Salaitan ang naging tingin ko sa kambal, at kay Alexa, na ngayon ay nakasandig na sa akin. Nahuli ko pang nakangiti ang kambal, habang nakatingin sa amin na tila masaya sa kanilang nakikita. Sinenyasan ko sila na sa laptop lang ang tingin, at mabilis naman din nilang ginawa iyon. Dapat ay mabagot ako, dahil wala naman akong ginagawa, ngunit sa pagtingin lang sa pamilya ko, ay parang kontento na ang pakiramdam ko. Naririnig ko sa tuwing sumasagot ang kambal sa teacher nila, at nakakatuwang malaman na matatalino rin sila. Sa bagay,
Hindi naman sa pagmamayabang ay matalino ako, at ganun din naman si Alexa. Water please, sabi ng baby ko, kaya naman kinailangan kong tumayo sa aking pagkakaupo, para kumuha ng tubig niya at ng kambal na rin. Meron silang ceramic mug na may takip at straw, kaya doon ko na nilagay ang tubig nila. Inilapag ko sa magkabilang side ng kambal ang para sa kanila, at ang kay Alexa ay inabot ko sa kanya, at saka ako naupo ulit sa tabi niya. Natuwa ako nang si Alexa na ang kusang nagangat ng kanyang likod mula sa sandalan, kaya naman masaya kong iniunat ang aking braso at kinabig na siya pasandal. Inabot niya sa akin ang mug at hinawakan ko na lang iyon, saka ako nagpatuloy sa panonood sa kanila. Isinandig ni Alexa ang kanyang ulo sa akin, kaya kinintalan ko iyon ng magaan na halik. Ang sarap sa pakiramdam ang ganito. Maya-maya lang ay inilapag na ni Alexa ang tablet, sa maliit na lamesang nasa gilid ng sofa sa tabi niya. Done. Tanong ko. I'm not really working on something, may naisip lang ako, kaya kailangan kong gawin agad bago ko pa makalimutan, sagot ni Alexa, matapos akong tingalin. Hinalikan ko siya sa noo, at kita ko ang pagpikit niya. Hindi na rin niya pinigilan ang kanyang sarili, at yumapos na siya sa akin, making me feel the happiest man on earth alive. Hinigpitan ko naman din ang pagkakayakap ko sa kanya, matapos kong ailapag ang mug niya na hawak ko sa pinagpatungan niya ng kanyang tablet. I'm loving this, baby. I love you, bulong ko sa kanya. Hindi si Alexa sumagot, pero mas isiniksik pa niya ang cereal niya sa akin. Okay lang iyon. I am willing to wait kung kailan siya maging handa, na sabihin ulit sa akin ang tatlong salitang iyon kagaya noon. Nang matapos ang kambal sa kanilang online class, ay nakisiksik rin sila sa amin. Mabuti na lang at malaki akong tao, at malit lang ang baby ko, pati na ang mga anak namin kaya kasyang-kasya pa sila sa mga yakap ko. Kaya lang ay hindi ko alam kung hanggang kailan, dahil malaki ang dalawang bata para sa edad nila. Nakatulog na ang kambal sa bisig namin ni Alexa, kaya isa-isa ko na silang dinala sa kanilang silid. Binalikan ko si Alexa na nasa sofa pa rin at tinabihan siya doon. Thank you, baby. Para saan? Tanong ni Alexa. For making me feel this way. Making you feel how? Nakasandal si Alexa sa malapad na armrest ng sofa, at nakaharap sa akin. Itinaas ko ang kanyang mga paa, at ipinatong sa mga hita ko, para hindi siya mahirapan at saka ko kinuha ang kanyang mga kamay, at marahang hinaplos-haplos iyon. Making me feel the happiest man ever. I feel the same. Gustong-gusto ka ng kambal, at tanggap na tanggap ka nila. Masaya akong makita silang masaya, lalo na nang dumating ka sa buhay nila, nakangiti ni Alexa na sabi. At ngayon yung nangyari ngayon lang. I'm sure hinding-hindi nila iyon makakalimutan. I always talk them into bed but tonight is different. They have you. And masaya akong gawin yun for you. And for them for the rest of my life, baby. If you will let me. Hindi ni Alexa ako inimik ngunit may ngiting sumili sa kanyang mga labi. Kiss me, Lucas. Hindi ako nakaimik dahil sa sinabi niya. Gustong-gusto ko na talagang gawin. Iyon, simula nang magkausap kami sa office ko, at isinandal ko siya sa likod ng pintuan, nang umagang iyon isang buwan nang mahigit ang nakakalipas. Hanggang sa halikan lang kami, at hindi na lumalim pa. Pinayagan niya akong pumunta dito sa kondo nila araw-araw, pero kailangan ko ring umuwi pagkatapos ng klase ng kambal. Minsan ay hinihintay kong pigilan ako ni Alexa, sa tuwing magpapaalam ako sa kanyang nguwit ako'y bigo. Naipapakita ko sa kanya ang sweetness na gusto kong ipakita sa kanya, pero ngayong gabi lang din. Siya nagkusang yumapos sa akin. Ayaw mo? Tanong ni Alexa na ikinapitlag ko, kaya naman mabilis ko nang inilapit ang mukha ko sa kanya. Ngunit iniatres naman niya ang kanyang ulo, kaya hinabol ko iyon hanggang sa parang nakahiga na siya. Tuck me into my bed to, Lucas, baby, sabi ko bago ako tumayo, at binuhat na nga siya papunta sa kanyang silid, at inihiga siya sa kanyang kama. Naupo muna ako doon, at nananatiling nakatingin sa kanya. Siguro naman ay pwede na kitang halikan para sa goodnight kiss. Syempre naman, parang sa ginawa mo sa kambal. At kinintalan ko nga siya ng halik sa kanyang noo. Hinaplos ko ang makinis niyang pisngi, bago ko pinitik ang kanyang noo. Ouch!
Natawa ako sa reaction ni Alexa, dahil napaka-cute pa rin niya. Kaya lagi kong pinipitik ang noo niya noon, ay dahil ang sarap sa mata niyang tingnan. Maarte ang dating pero bagay na bagay sa mukha niya. Gusto mo bang tapik-tapikin kita para ka makatulog? Gusto ko yan, nakangiti niyang sabi. Pero bago yon, can you unhook my bra? Napalunok ako sa sinabi ni Alexa, dahil kailangan ko ng matinding willpower, para mapigilan ko ang aking sarili. Isang lunok pa at sinalat ko na ang hook ng bra niya sa likod, matapos kong ipasok sa loob ng pajama tops niya ang aking kamay. Si Alexa na ang tuluyang nagtanggal nun pagkatapos, habang pinapanood ko siya at nakatingin naman siya sa akin. You can use the bathroom to clean yourself, before you can either sleep in the living room or beside me. Natulala ako sa sinabi ni Alexa. Tama ba ang narinig ko? Ito ang unang beses na sinabihan niya akong matulog dito sa kondo nila, at pwede pang sa tabi niya. But if you want to go home, it's fine. Just make sure you lock everything before you leave. No, I'll sleep here, baby. I want to sleep beside you. Okay, you have clothes in the closet, Leon lang at pumikit na si Alexa. Ako naman ay agad na tumayo at sinigurong nakalock na ang lahat, bago nagsimulang maligo at saka nagbihis, bago tinabihan ang aking pinakamamahal na Alexa. At dito na po nagtatapos, ang ika-22 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.